Anong klaseng ama? Pinapunta ang kanyang anak na babae sa party. Nagmamadali para ibinta ka ulit. Ikaw pala. Ako at si Sia ay 2 taon ng kasal. Nakakatawa kahit hindi niya alam kung sino ako. Isang sorpresa. Ang unang pagkikita namin ay nasa kama. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ang presyo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera? Ginawa mo ba ito dahil gusto mong lumaya sa akin? Hindi ko hahayaang magkulang ka sa kung ano ang sayo. Hindi ka dapat naging ganito. Dapat sumuko ka na. Sa totoo lang, Bossy, naipadala lang kay Miss Deep ang divorce contract. Sabihin sa kanya na pumirma agad. Ang pamilya niya ay binenta niya minsan. Ang pagtanggi sa diborsyo, ilang beses niya bang gustong magbenta? kung gusto ni Sia na makipaghiwalay, kaya ako ang asawa niya. Malamang hindi na kailangan sabihin. Sa card na ito ay merong 1 milyon. Sapat na para mabayaran ka ng isang gabi. Huwag ka na magpakita sa harapan ko simula ngayon. Bossy, okay ka lang? Mag-imbestiga ka, tignan kung sino ang naglagay ng droga sa akin kagabi. Sige. Kaya kailangan bang imbestigahan ang taong iyon doon? Bossy, may check report na. Ang team mo ay walang anumang problema tungkol sa hindi makalapit sa opposite sex. Marahil ay nag-uugnay sa kanyang insomnia. Kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa dahilan. Meron akong matinding insomnia. Matagal nang hindi nakakakuhang sapat na tulog. Ito ang unang pagkakataon na nakagusto ko sa isang babae. Paano nagkaroon ng pagkakataon? Mag-imbestiga. Sige. Basura! Sabi kong pumunta ka sa paglilingkod ni Sia Han. Anong ginagawa mo? Bakit niya gusto makipaghiwalay? Isang lalaki lang pero hindi mo alam kung paano alagaan? Dapat hindi kita hinayang magpakasal. Ngayon, hindi mo na ako kailangan. Nawala na akong silbi. At para palitan si Ye Shenshen. Ma, ano bang problema mo? Huwag mo akong takutin. Ma. Pa, anong ginagawa mo? Kung gusto mong iligtas ang mama mo, magpakasal sa Si family para sa kapatid mo. Pa, nabalitaan ko na may kakaibang sakit si Sia Han. Hindi gwapo, hindi rin magandang personality. Ngunit ang pamilyang Si ang pinakamayamang pamilya sa Windshine. Dapat mong pahalagaan ang pagkakataong ito. Kung maganda ang sinasabi mo, bakit hindi mo siya pakasalan? Tumahimik ka! May kabaitan akong mag-isip para sa'yo. Paano mo nasabi sa akin yan? Oh my God, kapatid ko. Nakita kong parang humihina ang paghinga ng ina mo. Sigurado ka bang gusto mong pababain ng oras? Okay. Magpapakasal ako. Pa, si Ye Shenshen ay ang iyong anak na babae. Paano naman ako? Pa, si Ye Shenshen ang iyong anak na babae. Paano na naman ako? Maglakas loob ka bang makipagtalo? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginagamit mo. Tiyak na hindi makikipaghiwalay. Kung hindi mo kaya, puputulin ko ang gasto sa paggamot ng mama mo. Hindi na ako naalala ni Sia Han. Anong dapat kong gawin? Oh my God, kapatid ko. Ayos ka lang ba? Narinig ko lahat ang sinasabi mo kay Papa. Ito, hindi ka panipaniwala na ikaw ay nabuhay ng nakamiserabi nitong mga nakaraang taon. Mahirap ang buhay ko. Tuwang-tuwa ka siguro. Paano ko naman magagawa yun? Pinapalitan mo ako para magpakasal. Hindi ka gusto ni Mr. C. Sobrang nalangkot din ako.
O pinirmahan mo itong divorce contract? Tungkol na naman sa ating ama, tutulungan kita. Iye, Chen. Nakalimutan mo? Nung una sabi mo pangit sa sihihan at mayroong kakaibang sakit, talagang tumatanggi kang magpakasa sa kanya. Ngayon, nakikita mo na siya hindi tulad ng iyong inaakala. So ngayon, nagsisisi ka? Oh my God, kapatid ko. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Iye, Shen. Kahit ng pagiging asawa ni Sihihan ay hindi likha sa akin, ngunit hindi lang isang tulad mo. Hindi ka panipaniwala na namubuhay ka ng miserable nitong mga nakaraang taon. Iyer ay masyadong mabuti para sa isang hamak taong tulad mo. Ngunit huwag masyadong magalak. Paano pinangangasiwaan ang diborsyo? Nakuha ang kontrata ni Monsieur. At ngayon, hinimo ko siyang pumirma. Anong pangalan niya? Ang pangalan ng asawa mo ay Ye Chen. Ye Chen, tama ba? Sabihin sa kanya na pumirma agad. Kung ayaw niyong pumirma, siya at ang kanyang pamilya ay hindi na makakatira sa Wenqing. Okay, boss. Uy! Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ang regalong inahanda ko para sa iyo kahapon. Ikaw bang naghanda sa babaeng nakasama ko kagabi? Oo, ako yun. Kakauwi mo lang. Gusto kong tulungan kang magpahinga ng konti. Huwag kang mag-alala. Napakalinis ng taong nahanap ko para sa iyo. Masyadong madaldal. Hindi ba nahihirapan ka sa pagtulog nitong mga nakaraang araw? May kilala akong babaeng napakahusay na therapist. Gusto mo bang makilala? Hindi. Kinakausap kita ng maayos. Maaari bang ipakilala mo ako sa isang disenteng tao? Josie, palabasin siya. Yes, boss. Gusto mo bang subukan? Oy, para hindi pakita ang ulo ko. Hello? Ano? Wala ka bang nakitang dumating kagabi? Sino nakasama mo natulog kagabi? Siya ay pansamantalang kasangkapan lamang. Shouchi, hindi na kailangan imbestigahan ng babae kagabi. Nangako ang iyong panig na ipakilala ako sa iyong malaking unit ng negosyo. Sabi mo mayroon kang isang kliyente na nangangailangan ng paggagamot para sa insomnia. Ihatid ko sa iyong order na ito. Sige po, Boss Lee. Nandoon din ang address ng bisitang iyon at ang door code. Naipadala ko na ito sa iyong telepono. Pumunta ka doon at maghanda ka ng maaga. Oo. Hindi ba ito ang party niya? Ipinakilala ng malaking panauwi na si Mr. Wang. Baka si Tuwai Han. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Bawal magdiborsyo! Okay lang. Ikaw, bakit ka nakapasok dito? Si Han, ako talaga. Ganito pa rin ba ang suot mo at pumasok ka sa bahay ko? Ano? Dahil ba hindi kita nasayahan kagabi? Mukhang hindi niya ako naalala. Hindi na niya maalala ang kasunduan namin. Mukhang hindi niya ako naalala. Hindi na niya maalala ang kasunduan namin. Ginagulat mo ako. Namsheng, hayaan ako magpakita sa iyo ng magic trick. Magic? Hey? Hey? Ha? Parang bata. Namsheng, pwede ba kitang pakasalan pagka-graduate natin? Si Han, sobrang cheesy mo. Kaya pumayag ka bang pakasalan ako? Isot na lang ako, dali. Namsheng, balang araw, magsusuot talaga ako ng singsing para sa'yo. Hintayin mo ako. Mr. C, mali ang pagkakaintindi. Pinakilala ko ni Walin Z. Umaasa lamang sa di matanda ang pamamaraan mo.
Naglakas loob si Walinzin ay pakilala ako. Master C, mabubuti ang mga pamamaraan ko sa kumpanya. May kumpanya ba itong trabaho mo? Siyempre, kung wala akong kumpanya, paano ko magbabayad ng buwis? Nagbabayad din kayo ng buwis? Ang pagbabayad ng buwis ay tungkol ng bawat mamamayan. Master C, makatitiya ka, napaka-professional ko. Ang mga customer na inalagaan ko talaga nasiyahan. Naglilingkod ka ba sa iba? Hindi ba ito ang iyong unang pagkakataon? Siyempre hindi. Mr. C, ilang taon na ako sa profesyon na ito. Gusto talaga ako ng mga customer na pinagsisilbihan ko dati. Tinuri nila ko sa akin mayaman na karanasan. Kaya naman, pinakilala ako ni Mr. Wa sa'yo. Tama? Bakit hindi ko nakita kung gaano kayaman ang iyong karanasan? Mr. C, ilang taon na po ako sa profesyon. Ang mga customer na pinagsisilbihan ko ay parehong bata at matanda. Nababase po ako sa request ng mga customer ko. Mr. C, kung hindi ka pa rin sigurado, hahayaan kitang subukan ito ng libre. Hindi. Mr. C, hindi madali ang paggawa ng trabahong ito. Maaari mong subukan. Ginagarantiya ko na hindi mo ito pagsisihan. Dati ang iyong kaibigan na si Mr. Wa, regular customer ko din. Maaari mong tanungin siya. Napagsilbihan mo na ba si Walinze? Malino na alam mo siya at ako'y magkaibigan. Hindi ka ba nasusuka? Bakit ka naduduwal? Oh my God, minsan ako nagsilbi sa magama. Labis din sila nasiyahan sa akin. Ganito. Sa pagkakataong ito, ay hahayaan kitang subukan ng libre. Manahimik ka! Lumabas ka dali. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Mr. C. Lumabas ka! Pero kailangan ko lang... Ma, 2 taon ka na na-coma. Kaya gumising ka na. Miss Ye, hindi sapat ang mga gastos ng iyong ina. Dapat magbayad ng mabilis. Okay. Ano yung card na nakalaps? Hindi magagamit. La, paano ito nangyari? Bumalik ng kapatid ko. Nabusan ka na ba ng pera kaya umuwi ka para humingi ng pera? May asawa ka na rin. Bakit ka pa umuwi at naghingi ng pera? Hindi ka ba binibigyan ni Seiya ng pera? Inihiling mo kay Papa na i-block ang card ko? Kapatid ko, paano mo nasabi sa akin yan? Sisihin ka dahil hindi mo kayang panatilin si Tu Waihan. Naipadala na rin sa bayan ang divorce contract. Galit na galit si Papa at nilak ang card mo. Apa, tungkol po ito sa pera ng gamot ng mama ko. Humihingi ka ng pera para sa panggamot? Binigyan kita ng 1 linggo. Kailangan isukulisiyahan ang diborsyo. Kailangan pa rin mamumuhunan ng iyong pamilyang gift. Kung hindi, magiging sa iyo ang pera ng gamot ng mama mo. Pa! Hanggang ngayon, mahanap lang natin si Sihan para maikot ang laro. Input error. Try again. Mali. May tao po ba dyan? May tao ba sa bahay? Miss Tita, nasa bahay ba si Sihan? Pasensya na po, ma'am. Sabi ng master, bawal pumasok, lalong-lalo na sa'yo. Nahanap ko si Sihan. Nagsalita ng 2 salita at umalis ka agad. Papasukin mo ako? Hindi. Sinabi sa akin ni master na makinig. Ito yung bagahe. Sinabi ni master na kunin mo ito. Itawang! Bakit napakatagal ng pagtanggap ng therapy? Hindi pa rin gumaganda ang insomnia ko. Mr. C. Ang sanhi ng iyong insomnia ay napakasalimuot. Sa kasalukuyan, hindi mapaliwanag ng panig medikal na hindi pangkaraniwang bagay na ito. Dapat mong i-relax ang iyong isip at maging komportable. Huwag masyadong i-pressure ang sarili mo. Paano mag-relax? Halimbawa, pakikinig sa musika o patak ng kaunting essential oil at iba pa. Nasa iyo lang, Mr. C. Hindi ka ba nagkakaroon ng insomnia na gabing umuwi ka? Maaari mong isaalang-alang iyong nakaraang sitwasyon sa pagtulog. Master, ngayon lang po siya dumating. Sinunod ko ang utos mo at ibinigay ko sa kanyang bagahe. Nakatayo pa rin siya sa labas ng pinto. Tawagan ng security para palabasan siya. Okay.
Auntie Wang, pakibuksan ang pinto. May sasabihin talaga ako. Please, buksan mo talaga ang pinto. Buksan mo lang ang pinto saglit. Tita, anong ginagawa niyo? Miss Yi, ito ang utos ni Mr. C. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bossy, Bossy. Bakit ikaw? Bossy, ako talaga. Hindi ako interesadong malaman kung sino ka. Teka. Trabaho na lang ang pag-usapan natin. Kailangan ko talaga i-order mo. Umaring subukan ito ng isang beses. Kung komportable ka, pwede ba tayong pumirma ulit ng kontrata? Oh my God! Gusto mo talagang subukan ko? Sige, subukan mo. Kaya pumunta ka sa bahay o humano ka sa ibang lugar. Sigurado kailangan ko pumunta sa supermarket. Hindi na kailangan. Manatili ka dito. Ikinalulungkot ko na hindi convenient dito. At saka, kailangan kong intindihan ang katawan mo. Hindi mo alam kung maganda ang katawan ko, hindi. Anong meron? Ayaw mo bang magsilbi? Maglingkod ka ngayon. Kung hindi, lumabas ka sa kotse ko. Hindi na pwede ang food therapy. Tapos pasahin lang. Hindi. Lumabas ka sa sasakyan. Mr. Z. Umalis ka. Mr. Z. Hindi ako. Hindi. Mr. Z. Huwag ka namang pakita sa harapan ko simula ngayon. Naiinis ako. Yan. Galit ka pa talaga sa akin. Pasensya, Mr. Lee. Wala ng order ni Bossy. Hindi pinahahalagahan ni Boss C ang isang maliit na kumpanyang tulad natin. Normal din yan. Huwag mong subukan makipagkompetensya sa iyong amo. Kung yaring tignan ang order na ito. Bakit si Mr. Sina naman? Hinirang kanya na maglingkod. Nakapunta ka na sa kumpanya ng maraming beses. May bisita ka noon. Tinulungan kitang tanggalin ito. Ngunit ngayon ay wala na siyang customer at nangangailangan ng pera. Kaya hindi na tayo makakatanggi, hindi ba? Pero siya. Alam kong isa siyang playman na mahirap pagsilbihan. Ngunit kami ay nasa propesyon ng serbisyo. Walang choice. Tinukso lang siya ng ilang salita. Oh my God. Kung susubukan mong tiisin, lilipas din yan. Bibigyan kita ng isang linggo. Kailangan isuko ni Si Han ang diborsyo. Kailangan pa rin mamumuhunan sa pamilyang Jeff. Kung hindi, magiging sa iyo ang pera ng gamot ng iyong ina. Okay, tinatanggap ko ang application na ito. Yes, yeah. Tara, inom tayo. Mr. He, hindi ako umiinom ng alak. Pinapahiya mo ba ako? Hindi. Maya-maya, kunin mo itong gamot sa akin at ilagay sa baso ng alak na in-order ko. Mr. He, umausap tayo ng konti tungkol sa paggawa ng mga masustansyang pagkain. Huwag kang magmadali. Uminom pa tayo ng dalawa. Tara. Mr. He, hindi na ako makainom. Puminto ka ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mr. He, ako na lang ako. Uminto ka! Uminto ka!
honey, 3 buwan na ako naghihintay sa pagkakataong ito. Sa wakas, nakakapaghintay. Paano mo ako pakakawalan? Maging tapat. Paglingkuran mo ako. Bitawan mo ako. Sumunod ka na lang. Bitawan mo ako. Nakahanap ka ba ng bagong customer ng napakabilis? Hindi. Hindi siya. Akong bago niyang customer. Ano? Ikaw siya rin? Hindi. Ang mga taong tulad nito ay tinatawag kong madumi. Tulungan mo ako. Okay, mabuti naman. Mangyaring umalis upang madali ako magtrabaho. Sige. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ay isang nutritionista. Nagpanggap rin ako na puro. Hindi ko alam kung gaano karaming tao na nakipagsama ka sa iba sa likod ko. Dapat kanina pa natulog ang taong iyon, tama? Hindi. Hindi namin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Napakagaling. Gusto mo talaga magprotesta na katulad mo? Halika na baby. Sumuko ka na at matali ka. Naglakas loob kang suntukin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Sino ka? Pinuno ng Heisei Group. Hindi mo ba alam? Hindi mo gusto magkaroon ng lugar sa Weixing. Soshi, itapon mo siya sa labas. Oo! Hintayin mo ako! Tulungan mo ako. Ganyan ka ba kadesperado sa lalaki? Iingan. Tulungan mo ako. Alam mo ba ang ginagawa mo? Seihan, hindi ako komportable. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gising ka na ba? Salamat kanina. Yung lalaking yun, unang kita ko pa lang sa kanya. Alam kong hindi siya mabuting tao. Naglakas loob ka bang lumabas kasama siya. Kahit ang pangunahing pagbabantay ay wala ka. Karapat dapat ka talagang madroga. Ito ang trabaho ko. Kailangan kong kumita ng pera. Kapos ka ba sa pera? Mga medikal na bayaran ng iyong ina. Mag-isip ka na sarili mo paraan. Oo, kapos ako sa pera. Bibigyan kita ng pera. Umalis ka na sa trabaho mo ngayon. Susubukan ko magtrabaho at kumita ng pera. Hindi na kailangan pang maglimos ako sa boss eh. Magtrabaho? Anong ginagawa mo? Ha? Hinahamak niya ang trabaho mo. Oo, kumpara kay bossy. Kung gayon ang aking trabaho ay hindi sapat na napakatalino. Ngunit ito ay bawat sentimo ng aking kinikita. Ito lang sinusubukan kong makuha. Sige,
Mukhang nag-aalala ako sa maraming pera. Kahit anong sabihin mo ngayon. Lumabas ka. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko sa tuwing hinahawakan ko siya? Posible bang gumagaling na ang sakit ko? Lumabas ka. Inaanyayahan kita. Uy! Watong, sa wakas nandito ka na. Jaja, mismo na ba ako? Anong meron ngayon? Ha? Sumisikat ba ang araw sa kanluran? Tumigil ka sa pagsasalita. Sige, hindi na ako magsasalita ng kalokohan. Umupo ka dito. Sino mag-aalaga kay Boss C ngayon? Si Young Master magkakaroon ng malaking reward. Bossy, uminom ka ulit. Oh my God, Bossy. Ang ganda ng katawan mo. Mauna na ako. Uy, alis ka na ba? Inom tayo. Pakisabi kay Dr. Shen Yang na hanapin ako. Okay, Bossy. Oh my God, kapatid ko. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang gulo mo? Siguro hindi ka pinalaya ni si Yehan. May kinalaman ba sa'yo? Ikaw, oh my God, kapatid ko. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit ang sama ng tingin mo? Alam mo ba kung paano ako alagaan? Nagmamalasakit ka sa akin at kay si Yehan? Sinasabi ko sa'yo na malaman mo ito. Kahit mag-divorce kami, hindi magiging ikaw ang kasunod. Ikaw, Yinam Shin. Pa. Bastos! Sabihin mo ngayon. Anong nagawa mong mali para masaktan mo si Boss Do? Bakit kanya pinalaya sa pamilya to? Pa, hindi ko ginawa. Naglakas loob ka pa rin tumangke? Kahit nga mga gamit mo tinapo na, tatanggihan mo pa rin? Pa, ngayon lang ako nagtanong. Hindi pa rin niya ito tinatanggap. Sa hindi inaasang pagkakataon, pati siya at ang mga gamit niya ay natapon. Sabihin mo, totoo bang gusto siyang hiwalay ni Boss D? Hiwalayan? 2 taon nang nakalipas mula nang ikasal siya sa pamilyang C at hindi nagdulot ng anumang benepisyo sa pamilya. Kaya siya ay naging isang bagay na hindi kailangan ng sinuman. Mahirap. Ay hindi makapagnegosyo sa ganong pagkalugi. Hindi ko alam kung anong paraan na ginagamit mo. Kahit lumuhod ka dilaan ng sapatos ni Boss C, kailangan mo ibigay sa kanyang pag-iisip ng hiwalayan. Papa! Pa! Buksan mo ang pinto! Pa! Kung hindi ka kailangan ng pamilya si, hindi rin ako tumatanggap ng basura. Boss C, walang problema sa kalusugan mo. Pwede ka maging close sa opposite sex. Ito ay isang magandang balita, huwag masyadong mag-alala. Pero bakit maliban sa babaeng yon? Kapag lumalapit sa akin ng ibang babae, galit pa rin ako sa kanila. Maaaring dahil ito sa psychological na dahilan. Maraming taong may sakit sa kalinisan. Pagkaka-epekto ito sa physiological na tugon. Kung ito'y malinis na karamdaman, paano naging posible ang reaksyon ko sa babaeng yun? Sa ngayon ay hindi ko alam ang dahilan. Maaaring nauugnay sa iyong insomnia. Magkaiba ang 2 beses. Paano naman sa ibang pagkakataon? Marahil dahil sa droga. Isang tableta sa isang beses. Pagkatapos uminom, magkakaroon ka ng reaksyon sa loob ng ilang minuto. Hello, tulungan mo ako magrenta ng kwarto. Okay.
Anong klaseng gamot ito? Seihan? Doktor, kumusta na siya? Walang problema sa kalusugan niya. Ang pagkahimatay ay dahil sa overdose ng Viagra. Hindi na kayanan ng katawan niya. Viagra? Ang mga ito ay kadalasan tinatawag na male enhancement pill. Kailangan niyang umasa sa pag-inom ng gamot para magawa ito? Hindi kaya matigas ang ulo niya na hiwalayan ako? Dahil ba ito sa dahilan sa aspeto? Malaki ang pressure sa buhay. Ito ay talaga makaka-apekto sa kalidad ng buhay ng mag-asawa. Ngunit ang katawan ay may problema. Siguraduhin makakakuha ng napapanahong gamot. Bilang asawa niya, kailangan mo siyang hikayatin na pumasok. Doktor, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko siya asawa. Dumaan lang ako at tinulungan siya. Naiintindihan ko. Ang mga kabataan ngayon ay talagang mahiyain. Ang aming ospital ay isang pampublikong ospital. Hindi bubunyag ang impormasyon ng porsyente. Mali ka talaga. Makinig ka sa akin. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Wag, doktor. Makinig ka sa akin. Ay. Gising ka na ba? Bakit ikaw? Nawalan ka ng malay sa hotel. Ako nagdala sa'yo dito. Anong nararamdaman mo ngayon? Uminom ka nito. Nawalan ng malay? Kanina lang sabi ng doktor na overdose ka sa Viagra. Dapat uminom ka ng maraming tubig para mabawasan ng gamot. Hoy! Hay, hindi ko inaasahan. Bata ka pa pero, bakit may problema ka sa kakayahan mo bilang lalaki? Kailangan mong uminom ng gamot para magawa mo. Kaya pala hindi mo pinirma ng aplikasyon sa akin noon. Natatakot ka na sasabihin ko, magkakatitiya ka, boss. Manahimik ka! Walang problema ang katawan ko. Siya mismo ay hindi sinubukan ito. Nakakahiya naman. Nakalimutan kita sa aspetong ito ng mga lalaki. Ang pagpapahalaga sa sarili ay tahimik na malakas. Ang ibig ko sabihin. Kalimutan mo na. Mag-isip ka kung anong gusto mong isipin. Hey, Bossy. Actually, nag-research ako ng konti. Ang mga tuntunin ng kakayahan ng lalaking ito sa pamamagitan ng aking pagwawasto, hindi nasasabing makakatulong agad ito sa iyong maging matatag. Kailangan mo bang mag-isip ng kaunti at magbiti sa kontrata? Hindi na kailangan. Huwag ka na talagang magdalawang isip. Ako ay napakahusay sa aspetong ito. Salamat sa pagdadala sa akin sa ospital. Ililipat ko ang pera sa iyo mamaya. May iba pa ba? Walang mali. Kaya... Sige, aalis muna. Uminom ng maraming tubig. Anong kailangan kong sabihin sa'yo? Chelsea, hanapan mo ko ng pribadong doktor. Natalo ka ng 2 malaking order. Yan ang Sheng. Sabihin mo sa akin. Anong dapat kong sabihin sa'yo? Sorry talaga. Kasalanan ko. Anong ginawa mo para masaktan si Mr. He? Dumating pa siya ngayon para manligaw. Sige, matagal ka ng empleyado sa kumpanya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tignan mo itong order. Salamat, Boss Lee. Talagang hindi kita bibiguin. Kung hindi mo pa rin makuha ang order na ito, pagkatapos ay mag-impake ka at umalis. Okay, alam ko. Hello? Naghahanap kayo ng nutritionist, di ba? Sige, magkita tayo at mag-usap. Yan ang Sheng. Matagal na kitang hinihintay. Hey, Mengzu. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Medyo hindi magandang pagkikita natin kahapon. Siyempre, kailangan kitang hanapin para kausapin. Kinansila ko ang order mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Masyado mo akong pinapahirapan. Hindi pa nakalkula ang utang na ito. Bitawan mo na ako ngayon. Kung hindi, magsusumong ako sa pulis. Tumawag ka ng pulis. Sige, tignan ko kung sino ang maglakas loob na asikusuhin ang bagay na ito. Bitawan mo ako! Ang nagligtas sa akin ng araw na iyon ay si Tu Waihan. Hindi ka papansinin ng asawa ko. Si Yehan. Sino ang hindi nakakaalam nitong buong Wenxing? Si Yehan ay may nakakaibang sakit maging sobrang pangit na tao. Sabi mo siya si Yehan? Pero siya talaga si Yehan. Okay, kahit siya talaga si Yehan.
umaasa sa'yo? Isang yaya na naglilingkod sa iba? Sa tingin mo ba asawa ka ni Mr. C? Karapat-dapat ka ba? Ang pangalan ng asawa ni si Yehan. Hindi mo alam yun, di ba? Baliw! Di pa ito tapos! Yan am Shane. Sa pagkakataong ito, siguradong patay ka. Misye, buntis ang asawa ko, kaya gusto kitang imbitahan. Jedang we, may babae ka talaga sa labas. Honey, hindi mo naiintindihan. Hoy! Nang lakas loob ka pang makipagkita sa asawa ko sa labas? Ang kapal ng mukha mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Ano mali? Lahat pumunta dito. Tingnan mong babaeng ito. Leon na nagkipagtalag sa iyong asawa nung ako'y buntis. Nahuli ko sa akto. Boss, kailangan mo ba ng tulong? Oo, kumpara kay Bossy. Ang aking trabaho ay talagang hindi kakit-akit sa lahat. Ngunit sa bawat kita ko, lahat ng ito sinusubukan kong makuha. Gusto mo ba talagang mag-alala tungkol sa pera? Mahal, si Missy ay isang sikat na nutrisyonista. Naimbitahan ko talaga siya para tulungan ka sa iyong pagbubuntis. Nakita mo? Paano ang mga pagsasayo sa panahon ng pagbubuntis? Chelsea, dalhin mo siya dito. Sino? Alam mo na. Oo, sir. Ngayon ko lang talaga alam na nutritionista ka. Akala ko pa. Okay lang ako. Explain mo lang ng malinaw. Kailangan ko na siguro pumunta sa banyo para mag-ayos. Okay. Sobrang nakakahiya. Sorry, Miss Ye. Miss Namsheng. Gusto ko makita ni Boss C. Bossy, anong problema mo? Hindi ba masyadong kapos ka sa pera? Bibigyan kita ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Gamitin mo yung katapangan para pagsilbihan ako ng mabuti. Pagkatapos ay pipirma ako ng kontrata sa'yo. Pero, hindi komportable dito. Assistant G, sabihin mo siya ng password sa bahay ko. Umuwi siya para hintayin ako. Okay. Gusto mo bang mag-cosplay ng katulong sa kusina? Bumalik ka na ba? Hmm. Maghugas ng kamay at maghanda ng makakain. Bossy, may inihanda ako sa iyo. Steam oyster, meron ding pritong itlog ng may chives. Lahat ng ito ay pampalusok at aphrodisiac na sangkap. Subukan mong kainin ito. Inihanda mong maraming pagkain para sa karamdaman ko. Parang medyo malakas ang taste mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Tumutulong ako sa paglutas ng mga problema ng mga customer. Ang iyong propesyon, nangangailangan din ng kaalaman sa pagluto. Ang nutritionist na tulad namin ay meron namang luto ng kakaiba. Dahan-dahan sa pagkain, Bossy. Uminom ka muna ng tubig. Anong sinabi mo kanina? Isa kang nutrisyonista, hindi ano? Ano yun? Wala. Nutrisyonista ka talaga? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sandali lang. Ipapakita ko sa'yo ang certificate ng malalaman mo. Wag na, pinagkakatiwalaan kita. Dahilan talaga sa pangalan kaya nagdududa ako. Kung ganun, pwede ba akong pumirma ng kontrata sa iyo? Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Maliban sa paghahanda at sa pagluluto sa akin ng 3 pagkain sa isang araw, kailangan mo rin akong samahan matulog. Anong ibig mong sabihin? Diba sabi mo noon tutulungan mo akong ayusin ang kalusugan ko? Hindi mo naman siguro alam ang tungkol sa insomnia ko, di ba? Alam ko, pero kung ganun ka-serious ang insomnia, Sa nakalipas na taon, bihira ako makatulog. Pero nang gabing kasama kita, nakatulog talaga ako hanggang madaling araw. Gusto kong malaman ang dahilan. Huwag magkamaling intindihin. okay. Ngunit ito ay nangangailangan ng mas maraming pera. Pero dapat legal tayong kasal. Kung gusto mo akong matulog, matutulog ako. Maaari pa rin kumita. Magkano ang gusto mo? Magkano?
Ganito, maliban sa pera na dapat ibigay sa iyong kumpanya, bawat quarter, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, 5 milyon. Sasabihin kong assistant ko na pumunta sa kumpanya mo para pumirma ng kontrata. Kasabay nito, isa pang kontrata ang gagawin kung maginhawa. Lumipat dito ngayong gabi. Sige, salamat, bossy. Madam. Madam. Tita Wang, magpapakilala lang. Ito si Monsieur, ang nutritionista na inimbitahan ko. Simula ngayon, ang aking 3 pagkain sa isang araw, siya lang ang may hawak. Hello, Tita Wang. Humingi ng tulong sa hinaharap. Master at Madam, anong laro nila? Ano pa bang pangangailangan mo? Halika dito. Matama din ang paglabas ng ulo mo. Nakakuha din ang suntok ang pag-iwas. Sige, lumabas ka na dito. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mo akong matulog sa'yo? Nandoon ang posisyon mo. Huh? Hinayaan lang kitang matulog dito sa kwarto ko. At sa tingin mo ang ibig sabihin nito ay magkasama tayong matulog? Ay, hindi pagkakaunuan. Bakit hindi ito gumagana? Hindi ba dapat yakapin at matulog? Subukan natin. Bakit nandito ang lalaking ito? Bakit ka na sa mga braso ko? Dapat ako nagtatanong nito sa'yo. Bakit ka pa nakahiga sa sofa at nakayakap sa akin? Malamang dahil sa sleepwalking. Sleepwalking? Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo paglabas para maganda ng almusal. Alam ko. Bossy, pwede ka na mag-almusal. Hindi komportable ang unan ko. Ngayon, tulungan mo ako maghanap ng ibang unan. Sige, Bossy. Ano? Ang handbag na nakakahalaga ng 1 milyon? Yehan, bigyan mo ako ng unlimited card. Bibili ako ng kahit anong gusto ko. Oh, magandang pakikitungo sa'yo ni Bossy. Pagkasabi nun, umuwi na ba si Bossy? Hey, Shenshen. Matagal na kayo engaged ni Bossy. Kailan kayo kakasal? Sa abot ng aming makakaya, hintayin na lumipas ang abalang panahon na ito. Ihanda ang kasal namin. Iimbitahan ko kayo, guys. Totoo ba yan, Shenshen? Kaya ihiling sa iyo ng kaligayahan? Pero pagdating ng kasal, kailangan mo para ako ipapakilala kay Bossy. Oo naman, mabuti kaming magkapatid. Kung may magandang pagkakataon, syempre naiisip ko kayo. Shenshen, ang galing mo talaga. Yes, Shenshen, lumabas muna kami at hihintayin kita. Okay. Bakit hindi ko alam na ikapasang ka na kasigihan?
Bakit hindi ko alam na ikakasal ka kay Yehan? Ikaw? Bakit ka nandito? Narinig mo rin lahat? Hindi ba totoo na kapag nangyayabang ka, hindi ka matatakot na ma-expose? Hindi ka siniseryoso ni Yehan, maghihiwalay din kayo. Akala mo siguro hiwalayan ko na siya? Titingnan ka ba niya? Dati ayaw mo siyang pakasalan. May kakaiba daw siyang sakit at pangit. Sabi niya hindi ka niya deserve. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga salitang ito? So ano nangyari? Sinong makakapagpatunay na sinabi ko ang mga salitang ito? Iyan Namshing, nakikita kita. Natatakot ka na kunin ko si Yehan. Di bale, ang posisyon ni Mrs. C ay mahalaga kung ano ang sasabihin ng lahat. Hindi. Payo ko sa'yo, dapat pag-isipan mong mabuti. Sabi mo ikaw si Mrs. C at nagyayabang sa lahat. Ano kaya ang mangyayari na kung malaman ni Yehan? Master He, gusto mo pa ba si Ye Namshing? Matutulungan kita. Sino nagpapaalala sa akin? Oy, inaw siya. Bossy, sleepwalking na naman. Hindi ka pa natutulog. Natutulog pero hindi malayang ang tulog. Ikaw, Gusto ko lang subukan mo para sa akin. Kumusta ang bagong una na ito? Mga walang kwentang bagay na hindi ko gagamitin. okay, kaya tutulungan ko si Bossy. Bukas ay ipapaalam mo kay Bossy kung paano ang karanasan. Magandang gabi, Bossy. Tawat matulog ka na rin. Yehan, napakadali ba ng mga pangako sa pagkabata? Kaya kalimutan mong hindi na bawang nakapangyarihan ito. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik mula sa Wenching. Magpakasal tayo. Hintayin mo akong bumalik at saka tayo mag-uusap. Natanggap mo ng aking singsing. Bakit gusto mo pang balikan ang salita mo? Huling beses binigyan mo ako ng baro ka. Matagal ng sira. Pagkatapos ay maghihintay hanggang ako ay bumalik. Ibigyan kita ng tunay na singsing. Hanggang doon, huwag kang magsisisi. Okay, sabi mo eh. Madam Missy, anong ginagawa mo dito sa kusina ngayong gabi? Si Bossy pumunta sa handaan ngayong gabi. Siguradong umiinom ng alak. Nagluto ako ng hangover soup para sa kanya. Oh, napakabait mo kay Master. Hello? Dalhin mo sa akin ang mga dokumento sa desk sa study room. Sige. Sige, hintayin mo ako. Nabalitaan ko na nalabas si Yehan sa party na ito. Napakahirap para sa akin na makuha ang imbitasyon ito. Ngayon dapat natin siyang talungin. Hello, miss. Ipakita mo ang iyong invitation letter. Wala akong imbitasyon. Paumanhin, hindi ka makakapasok kung walang imbitasyon. Pumasok lang ako para ihatid ang mga dokumento. Lalabas na ako. Papasukin mo na ako saglit ha. Paumanhin, kung wala kang imbitasyon, hindi kami papayag na pumasok ka. Ye Namshing? Bakit ka nandito? Sino ang taong ito?
Nakalimutan kong magpakilala. Ang taong ito ay, ito ang aking kapatid sa ama, si Ye Namsheng. Siya ang nakababatang kapatid na babae na mahilig sa... Hey, kapatid, bakit ka nandito? Bakit tumatakbo ka dito ng ganitong suot mo? Hinihintay ka. Hinihintay mo ako? Kapatid, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon? Tama ba? Obvious namang magkapatid. Pero iba talaga. Shen, sigurado ka bang biological sister mo ito? Pero bakit? Obvious na parang yaya. Para ka talagang yaya. Opinion ko lang yun. Yaya ko yan. Mas magandang damit kaysa sa kanya. Lahat, tumigil na kayo sa pagsasalita. Aking Namsheng, napakabuti niyan. Nakapasa lang siya sa kanyang nutritionist certification exam. Ngayon, siya ay isang senior nutritionist. Sikat na sikat sa industriya. Nutritionist? Iyan ay magandang sabihin. Ngunit hindi ba isang yaya ang nagsisilbi sa iba? Kahit ano, hinya din siya. Pero gumagala hanggang sa maging yaya. Joke ba yun? Itinanganak mula sa iisang ama, ibang-iba ang distansya. Ang amin ni Shen, engaged kay Boss C ng unang mayamang pamilya sa Wensheng. Itinuturing siya ni Boss C na isang kayamanan. At ikaw, isang hamak na yaya. Siguro, wala ka pa siguro ng disenteng boyfriend. Tama, hindi lahat ay kasinswerte ni Ye Shen. Pwede ka magpakasal sa asawang tulad ni Boss 2. Ye Shen, asawa mo ba si Seihan? Sigurado ka? Sa Wensheng na ito, na hindi alam tungkol sa kontrata ng kasal, si Yehan ay hindi asawa ni Shen. Baka asawa mo yun. Hindi niya deserve. Ano ang mayroon ka na karapat-dapat isang hibla ng buhok ni Shen? Kahit si Yehan ay bulag, hindi niya magagawa. Tulad ng taong katulad mo. Okay, lahat mangyaring tumigil sa pagsasalita ng ilang mga salita. Kapatid ko siya. Abangan mo siya. Ngayon, ang mga taong dumadarating sa party ay napakayaman at maluho. Huwag mo siyang ihalo. Sa oras na iyon, nasaktan ang mga kilalang bisita, hindi mo masisisi. O manglari ka ng karatola. Nakasulat bilang yaya at aso, bawal sa loob. Hindi ba personal assistant niya ni Boss? Shen, may pinapadala ba si Bossy para sunduin ka? Miss Namsheng, tinilang ako ni Boss C para sunduin ka. Sa tingin ko, hindi ako pwede makapasok. Miss Namsheng, ano nangyari? Wala akong imbitasyon. Tsaka katulong lang ako. Hindi nararapat para sa akin na pumunta doon. Kalokohan. Si Miss Namsheng isang kilalang panauhin sa amin ni Boss C. Kayo na nagsasalita ng walang saysay. Miss Yi, sana alam mo ang destinasyon mo. Huwag hawakan ng limitasyon ni Boss C. Miss Namsheng, maligayang pagdating. Shen, di ba sabi mo mahal na mahal ka ni Bossy? Bakit ka kakausapin ng personal assistant niyang ganyan at kinuha rin ang kapatid mo? Hindi ko talaga inasahan yun, kapatid ko. Actually, gusto niyang isama si Tuwayan. Shen, tungkol saan ba ito? 2 araw bago umasa ang aking ama na nadalhin ko ang kapatid na babae upang magkaroon ng higit na pagkikipag-ugnayan kay Sihan. Sa totoo lang, sana talaga makapunta si Papa sa Waihan. Batay sa ano? Ang ngayon na kababatang kapatid ay kadalasang gustong-gusto kang iboli at kunin ang iyong mga gamit. Gusto na rin ibigay sa kanya si Bossy. Ito ay hindi patas. Okay, Shen, huwag kang malungkot. Kung maglakas loob siyang kunin ang iyong Bossy ngayon, tuturo namin siya ng leksyon. Salamat sa lahat. Tara na. Bossy, iyong mga dokumento. May kailangan pa ako kasi kasuhin. Babalikan kita mamaya. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Sige. Mr. He, ang pagkakataon ay dumating. Ipapadala ko sa iyo ang dokasyon. Pumunta ka na dito. Maghintay. Ilagay mo ito sa alak. Pagkatapos, ay humanap ng pagkakataong magdala ng alak sa dalaga. At
nakatayo na sa tabi ni Boss C. Pagkatapos ay hayaan siyang uminom ng alak na iyon. Naintindihan?